Habang si Dong Shengyi ay natutulala pa rin, si Lu Sheng, hawak ang kanyang pulang bituing sibat na may disenyong dragon, ay mabilis nang sumugod papasok sa malalim na butas. Nagniningning ang kanyang mga mata, hawak ang sibat. Ang buong katawan ni Lu Sheng ay nababalot sa banal na mapusyaw na gintong liwanag. Si Lu Sheng ay parang isang makulay na sulo na nagliliyab sa gitna ng kadiliman, nagbibigay liwanag sa lahat sa paligid. Sa sumunod na sandali, umalinggaw ang boses ni Lu Sheng. Boom! Isang apat na kulay na liwanag ng enerhiya ang kumalat sa madilim at malalim na bangin. Lahat ng mga kakaibang halimaw ay nabalot ng liwanag, pagkatapos ay pinagpira-piraso, nagyelo, natunaw, o kaya itinapon palayo. Rumble! 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 Maging ang matatarik at bako-bakong pader ng bangin ay gumuho. Lumabas si Lu Sheng, iwiniwagayway ang kanyang mahabang sibat. Simple lang din ang iniisip ni Lu Sheng, kukunin ko ang atensyon at galit ng mga halimaw dito, para mabawasan kahit kaunti ang pressure kay Dong Qingsu. Kaya naman, nais ni Lu Sheng na gumawa ng ingay hanggat maaari. Kung pwede lang, gusto pa niyang tuluyang butasin ang buong bangin na ito. Isang halimaw na maihabang mga 20 metro, na ang ulo ay parang pating ngunit may 6 na malalakas at mabalahibong puting paa, ang biglang sumugod sa harap ni Lu Sheng. Ibinuka nito ang malaki nitong bibig na nagpakita ng maliliit at maitim na pangil na parang lagari. Ang mabahong hininga nito ay bumuga na parang bagyo, halos makapagpahimatay ng tao. Walang nagbago sa ekspresyon ni Lu Sheng. Umikot ang kanyang pulso, hinawakan ng 2 kamay ang pulang bituing sibat na may disenyong dragon. Sumigaw si Lu Sheng ng malakas, "Huwag kang humarang sa daan ko." Ginamit ng binata ang sibat na parang kutsilyo, humiwa ng pahilis. Isang kulay amber na gintong liwanag mula sa sibat ang nagliwanag sa bangin. Sa isang iglap, ang dambuhalang 6 na paang halimaw na parang pating, na 3 metro ang layo mula kay Lu Sheng, ay agad na hati sa 2. Hindi nabawasan ang puwersa ng pagbagsak nito, bagkus ay nagpatuloy pang lumipad paatras hanggang sa bumangga ito sa pader ng bato bago tumigil. Ang eksena ay parang isang malaking barko na sumusugod patungo kay Lu Sheng, na biglang nag-iba ng direksyon at pagkatapos ay nawasak. Ang binatang si Lu Sheng, hawak ang mahabang sibat, ay mabilis na dumaan sa tabi ng dambuhalang katawan ng halimaw na bumabagsak sa lupa. Mula sa malayo, sa pamamagitan ng screen ng espesyal na kagamitang pang-obserba, isang nanginginig na boses ang napabulala sa matinding takot. Isang atake. Isang atake lang, natalo na ang isang level 8 na halimaw. Sino ba talaga siya? Ang eksenang ito ay nagdulot ng sigawan mula sa maraming tao sa larangan ng digmaan. Makikita sa mukha ng bawat isa ang di makapaniwalang ekspresyon. Isang S-level na bangin. Napakadelikadong lugar. Ang ibang tao ay hindi makatakas palabas agad, pero siya, pumasok pa talaga. Ano ang ginagawa niya? Gusto ba niyang mamatay? Isa siyang baliw. Ang mga taong nakasaksi mismo kay Lu Sheng na kusang pumasok sa delikadong bangin ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. Nasaksihan ng eksenang ito, si Dong Shengyi ay biglang pinagpawisan ng malamig, natigilan sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang isip, walang tigil ang paggulong ng mga iniisip. Sa buong buhay ko, nakakilala na ako ng hindi mabilang na bayani na handang isakripisyo ang sarili para sa mas dakilang layunin, pero wala pa akong nakitang kasing desidido niya. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Siya kaya ang lalaking mahal ni Dong Qingsu. Si Dong Shengyi, na tila nawawala pa rin sa sarili, ay natinag din bigla siyang tumayo at mariing tumitig sa direksyon kung saan lumipad si Lu Sheng. Makalipas ang ilang sandali, sa ika-5 lebel ng bangin, isang mabangis na halimaw na may 2 sungay ang biglang lumitaw. Nagpakita ito ng pangil, naglawit ng dila at tumulo ang laway. Ang sakim nitong mga mata ay nakatutok kay Lu Sheng, na parang gustong lapain ng buhay ang binata. Nang walang pag-aalinlangan, agad ginamit ni Lu Sheng ang kanyang mahabang sibat para saksakin ang halimaw, mabilis itong pinatay. Ang malamig niyang mga mata ay tumingin sa madilim na hamog sa paligid. Kanina lang, pumasok si Lu Sheng sa dreamscape, espasyo ng panaginip, at mabilis na tiningnan ang ilang personal na data ni Dong Qingsu. Nakita niyang normal pa rin ang impormasyon niya, patunay na hindi pa siya patay. May isang malaking bentahe si Lu Sheng, maaari niyang malaman ang sitwasyon ng isang tao sa pamamagitan ng data sa loob ng dreamscape para matukoy ang kalagayan nito.
Sa loob ng dreamscape, ipinapakita ng personal data ni Dong Qingsu na hindi pa nagwawakas ang kanyang buhay. Ito'y nagpapatunay na siya ay natrap lang sa bangin at hindi pa patay. Pero kung magpapatuloy ito ng ganito katagal, mahirap nang sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Natatakot si Lu Sheng ngayon na pumasok muli sa dreamscape at makitang tuluyan ng nabago ang kapalaran ni Dong Qingsu. Kaya kailangan kong magmadali. Sumugod si Lu Sheng na parang hangin, umalinggaw ang kanyang boses na puno ng determinasyon. Dong Qingsu, hintayin mo ako. Siguradong mahahanap kita. Kasabay nito, sa loob ng sikmura ng halimaw, sa madilim na espasyong iyon na puno ng malapot at madulas na likido, nalilikha ang isang nakakakilabot at nakamamatay na tanawin. Ang mga sugat ni Dong Qingsu ay pangunahin dahil sa pagkakaipit sa lalamunan at pader ng sikmura ng halimaw. Sa mga sandaling ito, hindi alam ni Dong Qingsu kung nasaan siya sa loob ng katawan ng level 8 na halimaw. Mahigpit niyang hawak ang pilak na kwintas na walang tigil na naglalabas ng 5 kulay na liwanag. Makalipas ang mahabang sandali, dahan-dahang iminulat ni Dong Qingsu ang kanyang mga mata at nagtanong sa sarili. Buhay pa ako? Nang makita ang liwanag na nagmumula sa pilak na kwintas, naunawaan ni Dong Qingsu, ito ang nagligtas sa akin. Ang ulo ni Dong Qingsu ngayon ay sobrang sakit na parang pinupukpok. Hawak ng isang kamay ang kanyang ulo, dahan-dahan niyang naaalala ko, nilamon ako ng halimaw. Ang lugar na ito nasa loob kaya ako ng tiyan niya. Sa pader na laman kung saan nakatayo si Dong Qingsu, maraming mga galamay ang dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya mula sa likuran. Ang malamig na mga galamay ay dahan-dahang humampas sa kanyang binti at mabilis na pumulupot ng mahigpit sa buong katawan ni Dong Qingsu. Nagulat siya, nataranta at napasigaw ng malakas. Matapos ang ilang sandaling paghigpit ng mga galamay, natulala si Dong Qingsu ng mapagtanto, hindi ba't ito ang mga galamay sa loob ng sikmura ng halimaw na iyon? Bigla, isang mahabang galamay na may maliit na bibig na puno ng matutulis na ngipin ang mabilis na sumugod patungo sa kanya. Ang nakapangingilabot na tunog na nililikha nito ay lalo pang nagpatindi sa nakakatakot na kapaligiran. Ang kasuklam-suklam na galamay na iyon ay mabilis na umatake kay Dong Qingsu. Dahil sa survival instinct, mabilis niyang itinaas ang kamay para salagin ang atake. Sa kabutihang palad, isang mental power barrier mula sa loob ng pilak na kwintas ang naglabas ng gintong liwanag at humarang dito, na pansamantalang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Isang nakasisilaw na liwanag mula sa pilak na kwintas ang sumiklab, mabilis na pinutol ang mga galamay na mahigpit na nakapulupot kay Dong Qingsu, pinalaya siya mula sa nakakatakot na pagkakatali. Agad pagkatapos, ang liwanag na iyon ay bumuo ng isang matibay na pananggalang na bumalot kay Dong Qingsu. Ang mga galamay na kapuputol lang ay nagpipilipit at sumisirit ng mga nakapangingilabot na sigaw na puno ng galit. Ang liwanag ng pilak na kwintas ay patuloy na nagniningning. Bulong ni Dong Qingsu, ang mental power shield ng kwintas na ito kayang harangan ang mga atake na may masamang intensyon. Pero nabawasan ng malaki ang enerhiya nito. Tinatayang kung makakatanggap pa ng isang atake, masisira na ito. Ang malapot na likido mula sa naputol na mga galamay ay tumalsik kay Dong Qingsu. Mabilis niyang napagtanto ang panganib ng likidong ito. Sumpa! Ang mga katas ng halimaw na ito ay corrosive, nakakatunaw. Napaluhod siya. Tahimik siyang nag-isip ng may determinasyon at matinding konsentrasyon. Kailangang makaisip ng paraan para makalabas agad. Ubo! Ubo! Muling umubo ng ilang beses si Dong Qingsu. Ang hangin sa loob ng katawan ng halimaw ay talagang napakarumi. Mabuti na lang at isa akong level 6 martial artist. Ang pangangatawan ko ay mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Kung hindi, malamang ay nalaso na ako at namatay. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Itinuon ni Dong Qingsu ang kanyang mental power sa kanyang palad. Wala nang oras para mag-alinlangan. Ginamit niya ang buong lakas para magpakawala ng isang palad, palm strike, patungo sa pader na laman na kumukulong sa kanya. Kailangang sirain ito. Makikita lang ang pagkalat ng usok. Ang pader na laman ay nanatiling buo. Nagnalit ang mga ngipin ni Dong Qingsu sa galit. Hayop! Subukan ulit natin. Hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagpakawala ng sunod-sunod na atake, ngunit ang resulta ay hindi nag-iba sa mga nauna. Ang pader na laman ay tila hindi man lang natinag sa kanyang malakas na atake.
Matapos ang ilang sandali ng walang saysay na pagsisikap, unti-unting naubusan ng lakas si Dong Qingsu. Nakatayo na lamang siya roon, nakatitig sa pader na laman na walang kahit isang galos. Puno ng pagkalito ang kanyang mukha. Malabo at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Paanong nangyari ito? Humihingal siya, bawat paghinga ay mabigat na parang pinupunit ang kanyang dibdib. Si Dong Qingsu ay hindi kailanman naging babaeng madaling sumuko. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng malalim na kawalan ng pag-asa. Napaupo si Dong Qingsu. Yumuko siya at nagsalita sa sarili, mukhang dito na talaga ako mamamatay. Isang banayad na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Kay Dong Shenyi, wala siyang galit. Wala ring pagsisisi o takot. Bumuntong hininga si Dong Qingsu. Tanging isang malabong panghihinayang ang umusbong sa kanyang puso. Bigla, nahulog ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Bumuntong hininga si Dong Qingsu nang may kawalan ng magawa at pag-asa, hindi alam ang gagawin sa sitwasyong ito. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, kinuha ni Dong Qingsu ang cellphone. Binuksan ang screen, isang malamlam na liwanag ang kumislap sa kadiliman. Nanginginig niyang iniscroll ang kanyang contacts, huminto sa pangalan at profile picture ni Lu Sheng. 2 linya ng malilinaw na luha ang biglang dumaloy sa mga pisngi ni Dong Qingsu, parang mga basag na perlas sa gitna ng madilim na espasyo. Ang hangin sa masikip na espasyo sa loob ng halimaw ay lalong naubos. Nagsimulang mahirapang huminga si Dong Qingsu. Nawawala ng pag-asang bumulong siya, wala na hindi na sapat ang hangin. Nahulog ang cellphone mula sa nanlalambot na kamay ni Dong Qingsu, bumagsak sa lupa na may tuyong kalabog. Humandusay siya roon, walang malay. Sa tabi niya, ang screen ng cellphone ay mayroon pa ring mahinang liwanag. Sa kanyang kawalan ng malay, ang 2 salitang Ti Lu Sheng Bi ay nananatili pa rin sa kanyang isipan, parang isang walang tigil na bulong. Ang malalagkit na galamay na may kasuklam-suklam na likido ay muling dahan-dahang gumapang papalapit, parang mga makamandag na ahas na tahimik na pumapalibot sa kanilang biktima. Marahan itong pumulupot sa mga binti ni Dong Qingsu, pagkatapos ay dahan-dahang umakyat, humigpit sa kanyang mga braso, at niyakap ng mahigpit ang kanyang katawan sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Sa huli, binalot nito pati ang kanyang ulo, sinasakal ang lahat ng pag-asa. Sa huling sandali, nang may natitira pang manipis na hibla ng kamalayan, tahimik na nagpadala si Dong Qingsu ng mensahe para kay Lu Sheng. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa kanyang isipan, puno ng panghihinayang at bighati, sayang. Sa susunod na buhay, marahil ay magkakaroon tayo ng pagkakataong magkasama.